Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa gabing ito, may isang parte ng kwentong ito ang tumama sa puso mo. Dahil minsan, ang taong akala natin ay tuluyan ng nawala ay naghihintay lang palang matagpuan sa pinaka hindi natin inaasahang lugar. Sa gitna ng malawak na siyudad ng Maynila, may isang mataas na gusaling salamin na halos abot sa ulap kapag tinamaan ng araw sa umaga. Sa pinakatuktok ng gusaling iyon, naroon ang opisina ni Evaristo Alcantara, isang lalaking kilala ng mga negosyante bilang malamig, tahimik at halos hindi marunong umiti. Siya ang may-ari ng Alcantara Medical Supplies, isa sa pinakamalaking kumpanyang nagbibigay ng medical equipment sa mga ospital sa buong bansa. Marami ang humahanga sa kanya dahil sa talino, yaman at disiplina niya. Ngunit sa likod ng makinis na Amerikana, mamahaling relo at matikas na tindig, may isang sugat sa puso ni Evaristo na hindi kailanman gumaling. 12 taon na ang nakalipas mula nang nawala ang kanyang asawa, si Marcela Virrea Alcantara. Noong buhay pa sa tabi niya si Marcela, ibang-iba si Evaristo. Marunong siyang tumawa ng malakas, marunong siyang magbigay ng bulaklak kahit walang okasyon, marunong siyang bumaba sa pinakamahihirap na lugar kasama ang asawa niya para mamigay ng gamot, pagkain at kumot sa mga bata. Si Marcela ang nagsisilbing liwanag sa matigas niyang mundo. Evaristo, madalas sabihin ni Marcela noon habang inaayos ang kurbata niya. Ang pera hindi dapat kinakahon sa bangko. Dapat may napapagaan nitong buhay. At sa tuwing maririnig iyon ni Evaristo, ngingiti lamang siya at hahalikan sa noo ang asawa. Kaya nga ikaw ang puso ng pamilyang ito, Sela. Ako ang tagabilang mang pera. Ikaw ang tagabigay ng dahilan kung bakit kailangang itong gamitin ng tama. Sela, iyon ang palayaw ni Marcela, isang pangalang matagal nang hindi binabanggit ni Evaristo dahil sa tuwing maririnig niya iyon, para siyang binabalik sa gabing nawala ang lahat. Bago mawala si Marcela, nagkaroon sila ng mabigat na pagtatalo. Gusto ni Marcela na ampunin ang isang batang ulila na nakilala niya sa isang charity mission. Hindi pa handa si Evaristo noon. Para sa kanya, sapat na ang dami ng responsibilidad nila. Ngunit para kay Marcela, ang bata ay hindi lamang proyekto o kawanggawa. Hindi siya numero sa listahan ng mga tinulungan natin, mariing sabi ni Marcela habang nakatayo sa may hagdan ng kanilang mansyon. Bata siya, Evaristo, bata na walang matakbuhan. Hindi ganun kadali ang magdala ng bata sa bahay natin, Sela, sagot ni Evaristo, pinipigilan ang pagtaas ng boses. May mga proseso, may mga panganib, hindi natin kilala ang pinanggalingan niya. Di ba ganun naman nagsisimula ang awa? Tanong ni Marcela, nangingilid ang luha. Hindi mo kilala pero pinipili mong intindihin. Iyon ang huling malalim na usapan nila bago umalis si Marcela para sa isang charity mission sa probinsya. Nang gabing iyon, hindi na siya umuwi. Ayon sa ulat, naaksidente raw ang sasakyang sinasakyan niya sa isang madilim na kalsada. May bangin, may sunog, may mga piyesa ng sasakyan, ngunit walang bangkay ni Marcela. Walang malinaw na ebidensya, walang maayos na sagot. Para sa marami, sapat na iyon upang sabihing patay na siya. Pero para kay Evaristo, mas masakit ang walang kasiguraduhan kaysa sa mismong kamatayan. Mula noon, nagbago siya. Ang dating bukas ang puso sa tao ay naging lalaking nakatira sa sariling katahimikan. Ang dating bahay na puno ng musika at halakhak ay naging mansyong puro yabag ng katulong at tikatik ng lumang oroskop. Hindi niya inalis ang mga gamit ni Marcela sa kanilang silid. Nandoon pa rin ang paborito nitong suklay, pabengo at puting alampay na nakasabit sa likod ng upuan. Minsan, sa madaling araw, pumapasok si Evaristo sa silid na iyon at nauupo sa gilid ng kama. Hawak niya ang lumang singsing ni Marcela habang nakatitig sa bintana. Saan ka dinala ng mundo, Sela? Bakit hindi kita mahanap? Walang sumasagot kundi ang hangin. Sa trabaho,
Maraming umaaligid sa kanya. Isa na roon si Dr. Leandro Fulgencio, ang kanyang matalik na kaibigan mula kolehiyo at ngayon ay direktor ng isang charitable clinic na minsang sinusuportahan ni Marcela. Si Leandro ang tanging taong kayang kausapin si Evaristo nang hindi natatakot sa lamig ng mukha nito. Isang umaga, pumasok si Leandro sa opisina ni Evaristo dalang 2 tasa ng kape. "Hindi mo na naman sinagot ang tawag ko kagabi," sabi ni Leandro habang inilalapag ang kape sa mesa. "Marami akong trabaho," malamig na sagot ni Evaristo habang nakatingin sa papeles. Trabaho ang laging dahilan kapag ayaw mong aminin na hindi ka natutulog. Hindi sumagot si Evaristo. Napabuntong hinga si Leandro. "Evan, iyon ang tawag sa kanya ng mga taong tunay na malapit sa kanya. Alam ko kung ilang taon na." Mahinang sabi niya. "Hindi ko sinasabing kalimutan mo siya," dagdag ni Leandro. "Pero baka panahon na para payagan mong mabuhay ang sarili mo kahit hindi pa buo ang sagot." Tumingin si Evaristo sa kaibigan. Walang galit sa mata niya, pero puno iyon ng pagod. Paano mabubuhay ang isang tao kung naiwan ng kalahati ng puso niya sa gabing hindi niya maintindihan? Hindi na nakapagsalita si Leandro. Sa kabilang banda, may ibang tao namang gustong tuluyan ng ibaon ang alaala ni Marcela. Si Vesper Galman, pinsan ni Evaristo, ay palaging nasa paligid ng kumpanya kahit walang malinaw na posisyon. Suot nito ang mamahaling relo, makintab na sapatos, at ngiting parang laging may itinatago. "Pinsan," sabi ni Vesper isang hapon habang nakaupo sa opisina ni Evaristo. "Hindi habang buhay pwedeng nakabitin ng ilang legal matters. May mga shares na kailangang ayusin, may properties na hindi gumagalaw dahil hindi pa rin malinaw ang status ni Marcela." Tinitigan siya ni Evaristo. "Ang asawa ko ang pinag-uusapan natin, hindi lumang papeles." Nagtaas ng kamay si Vesper na kunwari sumusuko. "Siyempre naman, ang ibig ko lang sabihin, kailangan mong magdesisyon bilang negosyante. Hindi ikaw ang magsasabi kung kailan ako magluluksa at kung kailan ako titigil," mariing sagot ni Evaristo. Ngumiti si Vesper, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. "Kung iyan ang gusto mo." Naroon din si Mirela Orquiza, dating sekretarya ni Marcela na ngayon ay nagtatrabaho sa archive department ng kumpanya. Tahimik siya, maayos manamit, at palaging nakayuko kapag nakakasalubong si Evaristo. Kapag nababanggit ang pangalan ni Marcela, napapahawak siya sa kanyang kwintas na tila ba'y may pinipigilang kaba. Isang beses, tinanong siya ni Leandro sa hallway. "Mirela, may alam ka ba noon na hindi mo nasabi kay Evan?" Namutla ang babae. "Wala po, Dok. Kung meron man, matagal ko na pong sinabi." Ngunit naninginig ang boses niya habang sinasabi iyon. Sa parehong lungsod, ngunit sa mundong malayo sa kinang ng opisina ni Evaristo, may isang batang lalaki na araw-araw lumalaban para lamang mabuhay. Ang pangalan niya ay Nilo Sapanta, 13 taong gulang, payat, sunog sa araw ang balat, at may mga matang tila masyadong maaga nakakita ng hirap. Kasama niya ang kapatid niyang si Lira, 8 taong gulang, mahina ang baga at madalas hingalin kapag malamig ang gabi. Wala silang sariling bahay. Minsan natutulog sila sa ilalim ng tulay, minsan sa likod ng saradong tindahan. Kapag pinalayas ng gwardya, lilipat sila sa gilid ng palengke. Pero kahit ganon, hindi nagnanakaw si Nilo. "Kahit gutom tayo, hindi tayo kukuha ng hindi atin," sabi ng madalas ni Lira habang inaayos ang karton na higaan nila. "Kuya," mahinang tanong ni Lira isang gabi, "babalik pa ba si Nanay Sela?" Napahunto si Nilo. Tumingin siya sa madilim na kalsada. Matagal na niyang hindi nakikita ang babaeng nag-alaga sa kanila noong maliit pa sila. Ang babaeng tinatawag nilang Nanay Sela. Hindi niya alam kung buhay pa ito. Hindi rin niya alam kung bakit ito biglang nawala. Babalik siya, kahit hindi siya sigurado. Kapag kaya na niyang bumalik, hahanapin niya tayo. Sa araw, nagtatrabaho si Nilo sa palengke. Nagbubuhat siya ng gulay, nag-aayos ng sirang payong, namumulot ng plastik at bote. Kapag may kunting kita, bumibili siya ng tinapay para kay Lira at kung minsan ay gamot sa ubo.
Kapag wala, pinapainom na lang siya nito ng maligamgam na ubig at kinukwentuhan hanggang makatulog. Isang maulang gabi, habang nanginginig ng lamig si Lyra sa taguan nila sa ilalim ng tulay, nagdesisyon si Nilo na pumunta sa likod ng isang mamahaling restaurant. Narinig niya mula sa ibang batang langsangan na may tirang pagkain doon kapag closing time. Nakasuot siya ng manipis na damit, basa ang buhok, at hawak ang isang lumang plastic bag. Hindi siya pumasok sa loob. Tumayo lang siya malapit sa pinto ng kusina. "Kuya," mahinang sabi niya sa isang waiter na lumabas. "Baka may tirang pagkain, kahit kanin lang po. May sakit po kapatid ko." Bago pa makasagot ang waiter, dumating ang gwardya. "Oy, ilang beses na kayong pinapaalis dito?" Sigaw nito. "Hindi po ako magnanakaw. Tira lang po, para lang po sa kapatid ko." Hinablot ng gwardya ang braso niya. "Umalis ka rito, nakakasira ng itsura ang restaurant." "Aray po, sandali lang po." Tinulak ng gwardya si Nilo papunta sa basang simento. Tumama ang tuhod ni Nilo at napangiwi siya sa sakit. Ilang taong dumadaan ang nakatingin, ngunit walang lumapit. Ang iba ay umiwas pa, parang ayaw madungsingan ng eksenang iyon ang kanilang gabi. Sakto namang palabas si Evaristo ng restaurant mula sa isang business dinner na wala namang napala kundi pagod at iritasyon. Hawak niya ang itim na payong, kasunod ang driver niya si Santi Bravante. Narinig niya ang sigaw ng bata. "Sabi ko po, para lang po sa kapatid ko." Umiiyak na sabi ni Nilo. Tumigil si Evaristo. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may kung anong kumurot sa dibdib niya. Marahil dahil sa salitang kapatid. Marahil dahil sa paraan ng pagkapit ng bata sa lumang plastic bag. O marahil dahil sa naalala niya si Marcela, na minsang nagsabing ang gutom na bata ay hindi dapat itinatabo na parang basura. "Bitawan mo siya." Malamig na utos ni Evaristo. Napalingon ng gwardya at biglang namutla nang makilala siya. "Sir Alcantara." "Sinabi kong bitawan mo siya." Agad binitawan ng gwardya si Nilo. Dahan-dahang tumayo ang bata, basa, nanginginig at halatang takot. Lumapit si Evaristo. "Ano ang pangalan mo?" Nag-alangan si Nilo. "Nilo po." "Bakit ka nangihingi ng pagkain?" "May sakit po kapatid ko. Hindi pa po siya kumakain mula kahapon." Tinitigan siya ni Evaristo. Sanay siyang makakita ng taong nagsisinungaling para makakuha ng pera. Ngulit ang batang ito, hindi pera ang hinihingi. Pagkain. "Santi," tawag ni Evaristo. "Opo sir." "Papasok ang bata. Kakain ka muna. Pagkatapos, magpapabalot tayo para sa kapatid mo." Nauring ang manager ng restaurant, nakakabahan. "Sir, pasensya na po sa nangyari. Hindi po namin alam na..." "Hindi ninyo kailangang makilala ako para tratuhin ng tama ang isang bata." Putol ni Evaristo. Sa loob ng restaurant, pinaupo si Nilo sa isang mesa sa gilid. Hindi siya mapakali. Basa ang damit niya sa mamahaling upuan. Nakayuko siya habang inilalapag sa harap niya ang mainit na supas, kanin, manok at tinapay. "Kain," sabi. Dahan-dahang humawak ng kutsara si Nilo. Nanginginig ang kamay niya. "Hindi po ba ito babayaran ko pagkatapos?" tanong niya. Bahagyang kumunot ang nood ni Evaristo. "Hindi. Baka po kasi akala ninyo kaya kong bayaran." Sinabi kong hindi. Tahimik na kumain si Nilo. Sa unang subo pa lamang, halos mapapikit siya. Hindi dahil sa sarap lamang, kundi dahil sa bigla ang ginhawa ng tiyan na matagal nang walang laman. Ngunit hindi niya inubos ang lahat. Itinabi niya ang kalahati ng tinapay at ilang pirasong manok sa gilid niyang plato. "Bakit hindi mo kainin?" tanong ni Evaristo. "Para po kay Lyra. May papabalot ako para sa kanya." Napahiya si Nilo. Ayoko po sanang abusuhin. May ilang segundong hindi nakapagsalita si Evaristo. Ang batang ito, sa kabila ng gutom, marunong pang mahiya. Pagkatapos kumain, ipinalagay ni Evaristo sa malinis na lalagyan ang pagkain para kay Lyra. Pinabigyan din niya ng gamot sa ubo at kumot mula sa emergency kit ng sasakyan. Nang lumabas sila ng restaurant, nakita ni Nilo ang isang matandang pulubi sa ilalim ng poste,
basang-basa rin at nanginginig. Huminto si Nilo. Binuksan niya ang isang lalagyan ng tinapay at iniyabot ang dalawa sa matanda. "Nilo," sabi ni Evaristo, "para sa kapatid mo iyan, hindi ba?" "Opo," sagot ng bata. "Pero mas matanda po siya, mas malamig po sa katawan niya ang ulan." Tumingin si Evaristo sa matanda pagkatapos ay sa bata. May kung anong bumigat sa dibdib niya. Ilang taon na siyang nagbibigay ng donasyon sa mga institusyon pero bihira na niyang makita ang ganitong klaseng kabutihan. Yung nanggagaling sa taong halos wala nang maibigay. Bago umalis si Nilo, napansin ni Evaristo ang isang lumang pulseras sa kamay nito. Pilak iyon, gasgas, may putol na bahagi at parang matagal nang hindi nalilinis. Ngunit sa ilalim ng ilaw ng restaurant, may nakita siyang ukit. MVA. Nalaglag ang tingin ni Evaristo sa pulseras. Parang biglang humina ang tunog ng ulan sa paligid niya. "Saan mo nakuha iyan?" tanong niya. Halos pabulong. Tumingin si Nilo sa pulseras. "Ito po?" "Oo." Hinawakan ni Nilo ang pulseras na parang mahalaga sa kanya. "Bigay po ito ni Nanay Sela." Nanigas si Evaristo. "Sino?" tanong niya. "Si Nanay Sela po." Ulit ni Nilo. "Siya po ang nag-alaga sa akin dati. Siya rin po nagturo sa akin na huwag magnanakaw kahit gutom. Sabi niya po, ang taong nawalan ng lahat, dangal na lang ang hindi dapat mawala." Hindi kumibo si Evaristo. Pakiramdam niya may malamig na kamay na humawak sa batok niya. Sela. Ang pangalang matagal na niyang iniiwasan, ngayon ay lumabas sa bibig ng isang batang pulubi sa gitna ng ulan. Nasaan siya ngayon? Tanong niya. Pilit pinapakalma ang boses. Maingat na kinuha ni Nilo ang card. Kahit halatang hindi niya lubos maintindihan kung gaano kahalaga ang pangalang nakasulat doon. "Salamat po," sabi ng bata. "Hindi ko po kayo makakalimutan." Tumingin si Evaristo sa pulseras sa huling pagkakataon. "Ako rin, Nilo. Hindi rin kita makakalimutan." Tumakbo si Nilo palayo sa ulan. Bitbit ang pagkain at kumot para kay Lira. Habang pinagmasdan siya ni Evaristo, unti-unting bumibigat ang kaba sa dibdib niya. MVA. Marcela Verea Alcantara. Sela. Hindi maaaring nagkataon lang ang lahat. Pagpasok ni Evaristo sa sasakyan, napansin ni Santi na hindi nagsasalita ang kanyang amo. Nakatingin lamang ito sa basang kalsada, tila may nakita roong multo mula sa nakaraan. "Sir," maingat na tanong ni Santi, "uuwi na po tayo?" Matagal bago sumugot si Evaristo. "Oo," sabi niya, ngunit ang boses niya ay hindi na gaya kanina. "Pero bukas ng umaga, hahanapin natin ang batang iyon." Sa labas, patuloy ang ulan. Ngunit sa loob ng puso ni Evaristo, matapos ang 12 taong pagkakabaon sa dilim, may isang munting apoy na muling nagliyab. Mahina, nanginginig, ngunit buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan sa oras na tahimik na ang paligid at akala natin ay simpleng kwento lang ang pinapakinggan natin, doon pala unti-unting bumubukas ang lihim na matagal nang itinago ng panahon. Kinabukasan ng umagang iyon, hindi pa sumisikat ng buo ang araw ay gising na si Evaristo Alcantara. Nakatayo siya sa tabi ng malaking bintana ng kanyang silid, hawak ng isang tasa ng kape na hindi niya naman iniinom. Mula sa taas ng kanyang mansyon, tanaw niya ang lungsod na unti-unting nagigising. Mga sasakyan na nagsisimulang dumami, mga tindahang nagbubukas, mga taong nagmamadaling pumasok sa trabaho. Mulit ang isip ni Evaristo ay wala sa negosyo, wala sa meeting at wala sa mga papeles na dapat niyang pirmahan. Nasa isang batang pulubi iyon. Nasa pangalang binanggit nito, Nanay Sela. Nasa lumang pulseras na may ukit na MVA. Buong gabi niyang pilit inisip kung maaaring nagkataon lamang iyon. Maraming babae ang maaaring tawaging Sela. Maraming lumang alahas ang maaaring may parehong inisyal, ngunit sa loob ng dibdib ni Evaristo, may isang pakiramdam na hindi siya pinatutulog, isang pakiramdam na tila may kumakatok mula sa nakaraan,
at nagsasabing hug na naman siyang tumalikod. Pagpasok ni Santi Brabante sa may pinto ng silid aklatan, naroon na si Evaristo. Suot ang simpleng itim na polo at hindi ang karaniwang Amerikana niya. "Sir, nakahanda na po ang sasakyan," sabi ni Santi. "Tinawagan mo na si Leandro." "Oko, sir. Papunta na raw po siya sa klinik na malapit sa palengke. Doon na lang daw po siya makikipagkita." Tumanggo si Evaristo. Ngunit bago siya lumabas, napatingin muna siya sa maliik na larawan ni Marcela sa ibabaw ng mesa. Nakangiti ito roon, nakasuot ng puting bestida, hawak ang bungkos ng sampagita mula sa isa nilang outreach program noon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang giid ng frame. "Kung may bakas ka sa batang iyon, Sela, hahanapin ko." Ilang minuto pa, nasa daan na sila. Hindi gaya ng mga nakaraang biyahe na diretso sa opisina o hotel para sa business meetings, ang pupuntahan nila ngayon ay ang ilalim ng tulay kung saan natutulog ang mga batang lansangan. Habang papalapit sila, nagbabago ang paligid. Mula sa malalawak na kalsada at matatayog na gusali, naging masikip na eskinita, basang bangketa at mga kariton na nakaparada sa gilid. Bumaba si Evaristo sa sasakyan at agad siyang napangsin ng ilang tao. Hindi bagay ang linis na suot niya sa lugar na iyon, ngunit wala siyang pakialam sa mga titig. Isa lamang ang hinahanap niya. "Nilo?" Tawag niya habang pinagmamasdan ang ilalim ng tulay. May ilang batang nagtakbuhan palayo. May matandang babae namang nagtakip ng muka gamit ang kumot. Akala marahil ay opisyal na magpapalayas sa kanila. Lumapit si Santi sa isang batang lalaki na nag-aayos ng mga bote sa sako. "May kilala ka bang Nilo sa Panta?" Tumingin ang bata sa kanya, kinakabahan. "Bakit po?" "Tutulong kami," sabi ni Evaristo mismo. Mula sa madilim na bahagi sa likod ng konkretong poste, lumabas si Nilo. Hawak niya sa bisig si Lira na nakabalot sa kumot na ibinigay ni Evaristo kagabi. Maputla ang mukha ng bata, basang-basa ang pawis ng noo, at bawat hinga ay parang may humaharang sa dibdib. "Sir?" Gulat si Nilo. "Bakit po kayo nandito?" Hindi na muna sinagot ni Evaristo ang tanong. Lumuhod siya ng bahagya upang makita ang mukha ni Lira. "Siya ang kapatid mo?" "Opo, si Lira po." Mabilis na napansin ni Evaristo ang paghahabol ng hininga ng batang babae. Hindi na ito simpleng ubo. May takot sa mga mata ni Nilo, ngunit pilit niyang pinapatibay ang sarili. Gaano na siya katagal na ganito? Tanong ni Evaristo. 3 araw na po siyang inuubo. Kagabi po, uminit na katawan niya. Akala ka po kapag nakakain, gagaan na, pero hirap pa rin po siyang huminga. Dumating si Dr. Leandro Fulgencio sakay ng kanyang sasakyan, bit-bit ang medical bag. Pagkababa pa lang niya ay lumapit agad siya kay Lira at maingat na sinuri ang bata. "Nilo, tama?" Tanong ni Leandro. "Opo." "Ako si Dr. Leandro. Titingnan ko lang ang kapatid mo, hindi ko siya sasaktan." Kinapa niya ang leeg ni Lira, pinakinggan ng dibdib gamit ang stethoscope at seryosong tumingin kay Evaristo. Kailangan siyang dalhin sa klinik, ngayon din. Namutla si Nilo. "Wala po kaming pambayad, Dok. Kahit hulugan ko po, kahit magtrabaho ako." Hindi iyan ang iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ay mailigtas siya. Nagdalawang isip si Nilo, tila sanay na sanay siyang may kapalit ang lahat ng tulong sa mundo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Lira. "Kuya," mahinang bulbol ni Lira. "Saan tayo pupunta?" "Sa doktor," sagot ni Nilo, pilit ngumiti. "Magpapalakas ka, tapos kakain tayo ng sopas ulit." Sa tulong ni Santi na isakay si Lira sa kotse, si Nilo ay naupo sa tabi niya, hawak pa rin ang kamay ng kapatid. Habang umaandar ang sasakyan, paulit-ulit na tumitingin si Nilo sa bintana, tila natatakot na baka panaginip lamang ang lahat at bigla silang ibaba sa gitna ng kalsada. Dinala sila ni Leandro sa maliit na charitable clinic sa gilid ng palengke, ang klinikang minsang sinimulang pondohan ni Marcela nung nabubuhay pa siya sa tabi ni Evaristo. Doon nila nakilala si Nurse Benilda Tanyag, isang babaeng nasa 50 taong gulang. Mataba ang pisngan, mabilis kumilos at may boses na mahigpit ngunit puno ng malasakit. "Nako, Doc Leandro, ang bata mukhang matagal nang hindi napapatingnan," sabi ni Nurse Benilda habang inaasikaso si Lira. "Ihanda natin ang nebulizer. Kumuha rin kayo ng malinis na damit sa cabinet."
Luwapit si Nilo sa kama ni Lira. Ate Nurse, gagaling po ba siya? Tinignan siya ni Benilda. Sa halip na magsalita ng mabigat, hinaplos nito ang ulo ng bata. Kung makikinig kami at hindi ka tatakbo, mas malaki ang chance. Ako po ang may kasalanan. Nanginginig ang labi ni Nilo. Hindi ko po siya nadala agad. Akala ko po, ubo lang. Napatigil si Evaristo sa narinig. Nakita niya sa mukha ni Nilo ang bigat ng batang pinilit maging magulang dahil wala ng ibang tatayo para sa kanila. Hindi mo kasalanan, sabi ni Evaristo. Tumingin si Nilo sa kanya. Pero ako po dapat ang nag-aalaga sa kanya. Ginawa mo ang kaya mong gawin. Ngayon, hayaan mong kami naman ang tumulong. Habang ginagamot si Lira, dinala ni Nurse Benilda si Nilo sa maliit na pantry at pinakain ng lugaw. Hindi halos gumagalaw ang bata dahil nakatingin pa rin siya sa pintuan kung saan ang kapatid niya. Hindi mawawala ang kapatid mo kapag kumain ka. Baka po kailangan niya ako. Kailangan niya na malakas, hindi nang hihina. Dahan-dahan sumubo si Nilo. Sa bawat subo, parang hirap pa rin siyang tanggapin na walang naniningil sa kanya. Sa labas ng pantry, kinausap ni Evaristo si Leandro. Bronchitis ba? Tanong ni Leandro. Posible. Baka lumala dahil sa lamig at alikabok. Kailangan ng gamot, pahinga at mas siguradong matutulugan. Hindi pwedeng bumalik ang batang iyon sa ilalim ng tulay ngayong gabi. Napatingin si Evaristo sa salamin kung saan tanaw si Nilo. Hindi sila babalik doon. Nagtaas ng kilay si Leandro. Evan, ano man ang iniisip mo, dahan-dahan. Bata sila, hindi sila ebidensya sa paghahanap mo kay Marcela. Nanahimik si Evaristo. Alam niyang tama si Leandro, ngulit hindi niya rin kayang baliwalain ang pangalang Sela, ang pulsera at ang kakaibang koneksyon ng batang iyon sa nakaraan ng asawa niya. Matapos ma-stabilize si Lira, pinayagan si Nilo na umupo sa tabi nito. Mahimbing na natutulog ang batang babae, may ayos ng kumot at mas kalmado na ang paghinga. Doon marahang nagtanong si Evaristo. Nilo, kagabi sinabi mong may nag-aalaga sa inyo, si Nanay Sela. Tumanggo si Nilo, hindi inaalis ang tingin sa Lira. Gaano katanda nung kasama mo siya? Hindi ko po alam, maliit pa po ako. Siguro 4 o 5. Saan kayo nakatira noon? Sa may Riles po, sa isang maliit na bahay na gawa ng yero at kahoy. Hindi po maganda pero laging pong malinis kapag nandun si Nanay Sela. Kasama mo rin si Lira noon. Umiling si Nilo. Wala pa po si Lira noon. Sabi po ni Tatay Temyong, kapatid ko raw siya sa nanay. Pero nung nawala si Nanay Rosing, ako na po ang nag-aalaga kay Lira. Si Tatay Temyong ang tunay mong ama? Opo, basurero po siya. Pero mabait po. Lagi lang po tulala. Saglit na tumahimik si Nilo, saka muling nagsalita. Si Nanay Sela po, hindi ko po siya tunay na nanay. Pero siya po ang nagturo sa akin magdasal. Siya po ang unang bumili sa akin ng tsinelas. Kapag may sugat ako, siya po ang naglilinis. Minsan po kapag gabi, umiiyak siya habang hawak ang isang lumong litrato. Napatuwid si Evaristo. Litrato ng ano? Litrato po ng lalaki, nakasuot ng itim na Amerikana. Hindi ko po kilala, pero kapag tinatanong ko siya kung sino iyon, sinasabi niya lang, isang taong kailangan kong maalala kahit nakakalimutan na ako ng mundo. Parang may pumiga sa puso ni Evaristo. Itim na Amerikana. 12 taon na ang nakalipas. Madalas siyang magsuot ng ganoon sa mga charity event kasama si Marcela. May pangalan ba siyang binabanggit? Tanong ni Evaristo. Minsan po, Evan, sagot ni Nilo. Napapikit si Evaristo. Akala ko po pangalan ng anghel, dagdag ng bata. Kasi kapag sinasabi niya iyon, nakatingin siya sa langit. Hindi makapagsalita si Evaristo sa loob ng ilang sandali. Si Leandro na nasa malapit lang, narinig ang lahat at seryosong napatingin sa kaibigan. Nasaan ang bahay na iyon? Tanong ni Evaristo. Maingat, ngulit puno ng pagpipigil. Hindi na po kami doon nakatira. Matagal na po. Pero alam ko pa po kung saan. Dadalhin mo ba ako roon? Napatingin si Nilo kay Lira. Ngayon po? Kapag ligtas na si Lira at may magbabantay sa kanya.
Lumapit si Nurse Binilda na tila alam na ang takbo ng usapan. Ako ang magbabantay sa batang babae. Pero Nilo, kakain ka muna ng maayos bago ka umalis. Hindi ako nagpapalakad ng batang parang tangkay ng walis. Sa unang pagkakataon, bahagyang naningiti si Nilo. Opo, nurse. Makaraan ng ilang oras, nang mas maayos na ang lagay ni Lira, sumama si Nilo kay Evaristo. Kasama nila si Santi at si Dr. Leandro habang si Nurse Benilda ay naiwan sa klinik upang bantayan ng bata. Bago umalis, lumapit si Lira kay Nilo ng mahina ang boses. Kuya, babalik ka? Oo naman, sabi ni Nilo, hinaplos ang buhok ng kapatid. Hindi kita iiwan. Promise? Promise. Sumakay sila sa sasakyan at nagpunta sa lugar malapit sa lumang reles. Habang papalapit, naging mas makitib ang mga daan. May mga batang naglalaro sa tabi ng kanal, mga nanay na nagsasampay, mga lalaking nagkukumpuni ng sirang tricycle, at mga asong payat na naghahanap ng makakain. Sa kanto, pinahinto ni Nilo ang sasakyan. Dito na lang po, hindi po kasya ang kotse sa loob. Bumaba sila at naglakad. Ilang kapitbahay ang napatingin kay Evaristo, halatang nagtataka kung bakit may mayamang lalaking naglalakad sa putikan. Nilo, tawag ng isang lalaking nasa tricycle. May edad na ito, kayombanging, may makapal na bigote at nakasuot na kupas na sombrero. Saan ka galing, bata? Hinahanap ka ni Aling Purita kanina. Mang Odon, sabi ni Nilo. Ito po si Sir Evaristo, tinulungan niya po si Lira. Tiningnan ni Mang Odon Barcial si Evaristo mula ulo hanggang paa, hindi bastos ngunit maingat. Mabuti kung ganun, bihira ang tumutulong sa batang iyan nang walang hinihingi. May itatanong kami sana tungkol sa dating bahay nila, sabi ni Evaristo. Nag-iba ang mukha ni Mang Odon. Yung bahay ni Sela. Napalunok si Evaristo. Kilala niya siya. Lahat kami rito kilala si Sela, sagot ni Mang Odon. Tahimik na babae, mabait, pero laging takot. Isinama sila ni Mang Odon sa dulo ng eskinita. Doon nila nadatnan si Aling Purita, isang matandang babaeng may hawak na palanggana ng nilabhang damit. Nang makita si Nilo, agad itong lumapit. Nilo, saan mo dinala ang kapatid mo? Kanina pa ako nag-aalala. Nasa klinik na po si Lira, may doktor na po. Salamat sa Diyos. Sabi ni Aling Purita saka napatingin kay Evaristo. At sino naman ang kasama mo? Nagpakilala si Evaristo. Sa una halatang nagdududa si Aling Purita, ngunit nang marinig na ginamot niya si Lira, lumambot ang mukha nito. Hinahanap po namin ang dating bahay ni Nanay Sela, sabi ni Nilo. Napaanga ang bubig ni Aling Purita, tila wala nang gustong balikan ng alaala. Matagal nang abandonado iyon, wala nang gustong tumira. May mga bagay doon na hindi namin ginagaw. Bakit? Tanong ni Leandro. Kasi sabo ni Sela noon, kapag may nangyari sa kanya, may darating daw balang araw na dapat makita ang mga naiwan niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Evaristo. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa isang maliit na barong-barong na nakatago sa likod ng ligaw na halaman. Yero ang bubong, tagpi-tagpi ang dingding at ang pinto ay nakasabit na lamang sa kalawangiting na bisagra. Halos lamunin na ng panahon ng bahay, pero may kakaibang lungkot dito. Parang isang lugar na matagal nang naghihintay. Dito po, mahinang sabi ni Nilo. Dahan-dahang itinulak ni Mang Odon ang pinto. Umalingasawang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Pumasok sila ng maingat. Sa loob, maliit lamang ang espasyo. May sirang mesa sa gilid, lumang dasalan sa sulok, basag na salanin, ilang damit na nakatiktop pa rin sa isang kahon, at mga tuyong sampagita sa ibabaw ng maliit na lata. Sa dingding, may mga guhit ng bata, bahay, araw, puno, at isang babaeng mahaba ang buhok na may hawak na kamay ng maliit na lalaki. Nilo stared at the drawing for a moment. Ako po ang gumuhit niyan. Sabi ni Nanay Sela, maganda raw kahit nabingi ang araw. Lumapit si Evaristo sa mesa. Nakita niya ang ilang lumang resibo ng gamot, mga piraso ng papel na may sulat kamay, at isang maliit na panyo na may bordang letrang M. Nang hawakan niya iyon, halos manginig ang daliri niya.
Ganon ang burda sa mga panyo ni Marcela. Evan, mahinang tawag ni Leandro, halatang nag-aalala. Hindi sumagot si Evaristo. Patuloy siyang tumingin sa paligid. Bawat bagay sa loob ng barong-barong ay tila sumisigaw ng pangalan ni Marcela. Ngunit kulang pa. Kailangan niya ng malinaw na patunay. Kailangan niya ng bagay na hindi kayang ipaliwanag ng pagkakataon. Samantala, si Lira, na hindi pala nakatiis sa klinik at isinama ni Nurse Benilda sa huling sandali kasama ang isa pang volunteer upang sundan sila, ay biglang dumating sa may pintuan, nakabalot pa rin sa kumot. Nagulat si Nilo. "Lira, bakit ka na dito?" Umiyak ng umiyak, sabi ni Nurse Benilda, hingal sa likuran. "Ayaw kang mawala sa paningin. Pinagbigyan ko na pero saglit lang ito." Pumasok si Lira. Mahina ngunit mausisay. Habang nakatingin sa sahig, napansin niya ang nakaangat na bahagi ng lumang banig sa sulok. "Kuya, may kahon," sabi ni Lira. Lumapit si Nilo. Tinulungan siya ni Mang Udon na iangat ang banig. Sa ilalim noon, may maliit na kahong-kahoy na nakabalot sa makapal na plastik. Tila sinadya talagang itago laban sa ulan at anay. Nanahimik ang lahat. Si Evaristo ang lumuhod sa harap ng kahon. Dahan-dahan niyang inalis ang plastik. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ng takip. Sa loob, may ilang lumang papel, isang tuyong bulaklak at isang litratong nakaharap pababa. Kinuha ni Evaristo ang larawan. At sa sandaling makita niya ang mukha ng babaeng nakangiti roon, parang tumigil ang buong mundo. Si Marcela. Mas payat kaysa sa huli niyang alaala, mas pagod ang mga mata. Ngunit walang duda, si Marcela iyon. Karga nito ang batang si Nilo, na noon ay maliit pa. Habang nakaupo sila sa harap ng barong-barong, sa leeg ni Marcela ay naroon ang kwintasan na regalo ni Evaristo noong ika-5 anibersaryo nila. Nawalan ng lakas ang tuhod ni Evaristo. Napaupo siya sa lumang sahig. Hawak ang larawan na parang anumang higpit ng hawak niya ay baka mawala na naman. "Ito," bulong niya, basag ang boses. Lumapit si Nilo. Siya po ang Nanay Sela. Hindi agad nakasagot si Evaristo. Tumulo ang luhang 12 taon niyang pinigil. Hindi ito iyak ng panghihina. Iyak ito ng taong biglang nakakita ng bakas ng buhay sa taong matagal nang itinuring ng mundo na patay. Binaligtad ni Leandro ang larawan at nakita ang sulat sa likod. Tahimik niya itong binasa, ngunit nanginig ang boses niya nang sinabi ito ng malakas. "Kung may mangyari sa akin, iligtas ninyo ang batang ito. Hindi kasalanan ni Nilo ang lihim na pinilit nilang ibaon." Walang nagsalita. Ang ulan sa labas ay nagsimulang pumatak muli. Mahina ngunit sunod-sunod, tila sumasabay sa bigat ng sandali. Si Aling Purita ay napahawak sa bibig. Si Mang Udon ay yumuko. Si Nurse Benilda ay pinisilang balikat ni Lira, habang si Nilo naman ay nakatingin kay Evaristo. Hindi maintindihan kung bakit ang larawan ng kanyang Nanay Sela ay tila winasak at binuhay ng sabay ang lalaking tumulong sa kanila. "Sir," mahinang sabi ni Nilo, "kilala niyo po siya." Tumingin si Evaristo sa bata. Sa mga mata niya ay naroon ng sakit, pag-asa, takot at isang desisyong hindi na mababawiwi. "Oo, Nilo," sabi niya halos pabulong. "Siya ang asawa ko." Nanlaki ang mata ni Nilo. Hindi siya nakapagsalita. Hinawak ni Evaristo ang larawan. Kapag katapos, ang pulsera sa kamay ni Nilo. "Hindi ko alam kung paano siya napunta rito. Hindi ko alam kung bakit siya nawala ulit. Pero mula ngayon, hindi na kayo mag-iisa, Lira at Nilo." "Pero sir," nanginginig na sabi ni Nilo, "pulibi lang po kami." Umilin si Evaristo. At sa unang pagkakataon matapos na maraming taon, hindi malamig ang boses niya. "Hindi, kayo ang unang totoong bakas na buhay pa ang alaala ni Marcela. At kung may nagtago ng katotohanan, hahanapin natin sila." Tumingin siya sa lahat ng naroon, lalo na kina Leandro, Mang Udon, Aling Purita at Benilda. "Pero hindi tayo padadaya sa galit.
Uunahin natin ang kaligtasan ng mga bata. Uunahin natin ang katotohanan. Pagkatapos, isa-isa nating bubuksan ang mga lihim na pilit nilang ibinaon. Sa maliit na barong-barong na iyon, sa gitna ng alikabok, tagpi-tagping dingding at lumang larawang itinago sa ilalim ng banig, nagsimula ang pagbabago ng buhay ni Evaristo Alcantara, Nilo at Lira. Hindi na lamang ito kwento ng isang milyonaryong naawa sa batang pulubi. Hindi na lamang ito kabutihang ginawa sa isang gabi ng ulan. Dahil ang batang minsang pinakain niya ay may hawak palang daan pabalik sa babaeng minahal niya. At ang lumang bahay na akala ng lahat ay pugad lamang ng kahirapan, ay naging unang pintuan patungo sa katotohanang kay tagal nang nakakulong sa dilim. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa bahaging ito ng kwento, makikita natin na hindi lahat ng lihim ay nananatiling nakabaon habang buhay. Minsan, kahit gaano ito katagal itinago, may isang batang gutom, isang lumang larawan, at isang pusong hindi sumuko ang magiging susi para muling mabuksan ang katotohanan. Matapos ang tagpong iyon sa lumang barong-barong, hindi agad nakapagsalita si Evaristo Alcantara habang hawak ang larawan ni Marcela. Sa labas, patuloy ang mahinang pagbuhos ng ulan sa yero ng bubong at bawat patak ay parang paulit-ulit na tanong sa loob ng kanyang dibdib. Bakit naroon ang larawan ni Marcela? Bakit kasama nito si Nilo? Bakit may sulat sa likod na tila ba alam ni Marcela na may masamang mangyayari? At higit sa lahat, kung buhay siya noon matapos ang aksidenteng pinaniwalaan ng lahat na kumitil sa kanya, nasaan na siya ngayon? Nakatayo si Nilo sa gilid. Nakatingin kay Evaristo na parang hindi niya alam kung dapat ba siyang lumapit o umatras. Para sa bata, si Nanay Sela ay ang babaeng naglinis ng kanyang sugat, nagpakain kay niya kapag gutom siya at nagturo sa kanya na huwag mananakaw kahit walang-wala na. Hindi niya alam na ang babaeng iyon ay asawa pala ng lalaking tumulong sa kanila. "Sir," mahinang sabi ni Nilo, "galit po ba kayo?" Napatingin siya kanya. "Bakit ako magagalit? Kasi po, hindi ko po alam na asawa ninyo si siya. Kung alam ko po, matagal ko na po sanang sinabi." Dahan-dahang tumayo si Evaristo, ngunit nanatili sa kamay niya ang larawan. Lumapit siya kay Nilo at lumuhod upang pantayan ang taas ng bata. "Wala kang kasalanan," sabi niya. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa isang bagay na ikaw mismo ay biktima rin," napayuko si Nilo. "Pero bakit po sinabi niya sa likod ng litrato na hindi ko kasalanan ang lihim?" Iyon ang tanong na hindi agad kayang sagutin ni Evaristo. Tumingin siya kay Dr. Leandro Fulgencio na seryosong nakamasid sa sulat sa likod ng larawan. Si Leandro, bilang doktor at matagal na kaibigan, ay kilala ang sulat kamay ni Marcela. Walang duda sa mukha nito. "Evan," mahinang sabi ni Leandro, "sulat niya ito." Tumanggo si Evaristo at sa paggalaw ng kanyang panga, makikitang pinipigilan niya ang bugso ng emosyon. "Alam ko," lumapit si Nurse Benilga Tanyag kay Lira na nakasandal sa kanyang tagiliran. Kahit mahina pa ang bata, pilit nitong tinitignan ang kahon na natagpuan sa ilalim ng banig. Hindi na pwedeng magtagal dito ang mga bata. Kung may taong nagtago ng ganitong klasing lihim, baka may taong naghahanap din nito. Tama sila. Mabilis na nagdesisyon si Evaristo. Ipinakuha niya kay Santi Bravante ang plastic folder sa sasakyan at maingat na ipinalagay doon ang larawan, sulat, panyo at iba pang mga maliliit na bagay na maaaring maging ebidensya. Hindi niya hinayaan kung kani-kanino iyon mahawakan. Hindi na ito simpleng alaala lamang. Ito ang unang tunay na bakas sa pagkawala ni Marcela. Bago sila umalis, lumapit si Aling Purita kay Evaristo. Nanginginig ang kamay ng matanda. "Ginoo," sabi nito, "sana kung totoong asawa ninyo si Sela, sana patawaran ninyo kami."
Bakit po kayo humihingi ng tawad? Naluha si Aling Purita. Dahil noong kinuha siya, wala kaming nagawa. May mga lalaking dumating sakay ng itim na van. Akala namin operasyon ng pulis. Sumigaw si Sela, pero may baril ang isa. Hawak niya si Nilo noon. Sabi niya, itago ninyo ang bata. Si Temyong ang humablot kay Nilo at tumakbo. Pagbalik namin, wala na si Sela. Nanamlam ang buong katawan ni Evaristo. Kailan iyon? Tanong niya. Mga 7 taon na ang nakakaraan. Sagot ni Mang Udon Barsyal. Matagal matapos ang sinasabing aksidente niya, kaya alam naming hindi siya namatay noon. Pero sino naman ang maniniwala sa amin? Mahihirap lang kami. Kapag nagsalita kami, kami ang pagbibintangan. Huminga ng malalim si Evaristo. Hindi niya masisi ang mga taong ito. Matagal na niyang alam kung paano binubusalan ng pera at takot ang mahihirap. Hindi kayo ang dapat humingi ng tawad, sabi niya. Ang dapat managot ay ang mga taong kumuha sa kanya. Sa gabing iyon, hindi na ibinalik si Nilo at Lira sa ilalim ng tulay. Dinala sila ni Evaristo sa lumang rest house ng pamilya Alcantara sa Antipolo. Isang tahimik na bahay na matagal nang hindi nagagamit, ngulit ligtas. May malawak na bakuran at may sapat na silid bara sa mga bata. Hindi ito kasing enggrande ng mansyon, ngunit mas mainit ang pakiramdam dito. May lumang kahoy na hagdan, mga bintanang tanaw ang puno ng mangga at kusinang amoy malinis na sabon at bagong lutong sabaw. Pagdating nila, agad na inayos ni Nurse Benilda ang silid ni Lira. Pinahiga niya ito sa malinis na kama, pinalitan ng bagong damit at pinainom ng gamot. Dito po ba kami matutulog? Mahinang tanong ni Lira habang hawak ang kumot. Oo, sagot ni Evaristo. Hindi po kami papalayasin kapag umaga? Napatigil si Evaristo. Napatingin siya kay Nilo na nakatayo sa may pinto, halatang hinihintay din ang sagot. Hindi, sabi ni Evaristo. Hindi kayo magpapalayas rito. Tila hindi agad naniwala si Nilo. Kahit wala kaming bayad? Kahit wala kayong bayad. May gagawin po ba akong trabaho? Magwawalis po ako. Marunong ako maglinis ng bakuran. Magpapahinga ka muna, sagot ni Benilda bago pa makasalita si Evaristo. At bukas, kakain ka ng 3 beses. Iyon ang trabaho mo. Napangiti ng bahagya si Lira, si Nilo naman ay napayuko, para bang hindi sanay na utusan lamang magpahinga. Habang natutulog na ang magkapatid, nag-usap sina Evaristo, Leandro at Santi sa veranda. Nasa mesa ang kopya ng larawan at mga tala na kanilang nakuha. Hindi na maikakaila na may nagtatago ng katotohanan. Hindi dapat lumabas ito sa publiko agad, sabi ni Leandro. Kung buhay pa si Marcela o kung may nakakaalam kung nasaan siya, baka ililipat nila siya kapag nalaman nilang may nahanap tayo. Alam ko, sagot ni Evaristo. Pangalawa, dagdag ni Leandro, kailangan nating malaman kung sino ang may motibo, sino ang maakapakinabang kung mawala siya. Hindi agad sumagot si Evaristo, ngunit sa isip niya, isang mukha ang unti-unting lumilitaw. Vesper Galman. Ang pinsan niyang matagal nang nagsusulong na ideklarang patay si Marcela. Ang taong paulit-ulit na nagtatanong tungkol sa shares at properties. Ang taong laging nakangiti kapag may usapang legal na makakapagpaluwag sa kanyang daan papunta sa mas malaking kapangyarihan sa kumpanya. Hindi ako magbibintang ng walang ebidensya, pero sisimulan natin sa lumang records ng kaso. Kinabukasan, habang inaalagaan ni Benilda sina Nilo at Lira sa rest house, nagpunta sina Evaristo at Leandro sa bodega ng Alcantara Medical Supplies kung saan nakatago ang ilang lumang dokumento. Doon sila sinalubong ni Mirela Orquiza, ang dating sekretarya ni Marcela. Halatang nagulat ito nang makita si Evaristo ng walang appointment. Sir Evaristo, may kailangan po ba kayo? Lahat ng files tungkol sa charity mission ni Marcela bago siya mawala, pati ang listahan ng mga taong kasama niya, driver, volunteers, police reports at insurance documents. Namutla si Mirela. Sir, matagal mo po yun. Baka nasa archive storage na. Alam kong nasa archive storage, kaya nandito ako. Hindi na nakipagtalo si Mirela, ngunit habang naglalakad sila papunta sa lumang records room, napansin ni Leandro ang panginginig ng kamay nito habang hawak ang susi. Sa loob ng records room, amoy alikabok at lumang papel. Isa-isang binuksan ni Mirela ang mga kahon. Sa una, puro normal na dokumento ang nakita nila.
Permit para sa charity mission, listahan ng gamot, resibo ng transportasyon. Ngunit nang hanapin nila ang police report, may mga pahinang kulang. Ang statement ng driver ay wala, ang listahan ng mga saksi ay burado ang ilang pangalan, at ang report tungkol sa sasakyan ay parang minadali lamang, walang malinaw na forensic details. Bakit kulang ito? Tanong ni Evaristo. Iyan na po ang natanggap namin noon. Kanino galing? Natigilan siya. Sa legal team po. Sinong legal team? Kay Attorney Galman po yata noon. Vesper. Nagkatinginan sina Evaristo at Leandro. Hindi pa sapat iyon para akusahan siya, ngulit sapat na para maghugay pa. Sa payo ni Leandro, hinanap nila si retired investigator Amancio Tolosa, ang unang pulis na humawak sa kaso ni Marcela. Matagal na itong umalis sa serbisyo at nakatira na sa isang maliit na bahay sa Cavite. Isang hapon, pinuntahan siya ni Evaristo ng personal. Si Amancio ay nasa likod ng bahay, nag-aalada ng halaman. Matanda na ito ngulit matalim pa rin ang mata. Alcantara. Sabi niya nang nakita siya ni Evaristo. Akala ko matagal mo na akong hindi hahanapin. May alam kayo. Sagot ni Evaristo. Marami, sabi ni Amancio. Pero nung panahon na kailangan ninyo ang totoo, may mga taong mas may kapangyarihan kaysa sa akin. Pinapasok sila ni Amancio sa loob ng bahay. Doon, mula sa isang lumang kahon, inilabas niya ang ilang kopya ng notes na itinago niya noon. Hindi opisyal, ngunit detalyado. Hindi aksidente ang nangyari sa asawa mo, sabi ni Amancio. May banggaan, oo. May sunog, oo. Pero may mga bakas na may ibang sasakyang humarang sa kanila bago iyon. At may testigo akong basurero na nagsabing may babaeng buhay na inilabas sa sasakyan. Naniga si Evaristo. Sino ang testigo? Temyong Sapanta, Nilo's father. Bakit hindi ito lumabas sa report? Mapait na natawa si Amancio. Dahil bago siya makapagbigay ng formal na affidavit, nawala siya ng ilang araw. Pagbalik niya, takot na takot. May batang kasama noon, si Nilo. Sabi niya, kapag nagsalita siya, pati anak niya mawawala. Sinong nanakot sa kanya? Hindi niya sinabi, pero may binanggit siyang proyekto sa lupa. Isang warehouse development sa tabi ng reles. Tinulungan daw ni Marcela ang mga residente na labanan iyon. Doon nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat. Bago mawala si Marcela, may tinututulan itong demolisyon sa komunidad malapit sa reles. Ang lupaing iyon ay gustong bilhin at gawing warehouse complex. Ang proyektong iyon, ayon sa lumang balita, ay konektado sa Galman Holdings, kumpanyang hawak ng pamilya ni Vesper. Habang pauwi, halos hindi nagsasalita si Evaristo, ngunit hindi na siya katulad noong unang araw. Hindi na siya isang lalaking nilalamon lang ng lungkot. Ngayon, may direksyon na ang kanyang galit. Pagdating niya sa rest house, nadatnan si Nilo sa bakuran, tinutulungang magdilig ng halaman si Benilda. Si Lira naman ay nakaupo sa veranda, may kumot sa balikat at umiinom ng mainit na gatas. Sir, bati ni Nilo. Pinadilig lang po ako ni nurse, hindi po mabigat. Lumapit si Evaristo. Nilo, kilala mo ba ang apelidong Galmang? Nag-isip ang bata. Parang narinig ko po kay tatay noon. Kapag lasing po siya at umiiyak, sinasabi niyang Galman ang dahilan kung bakit hindi na tayo tahimik. Hindi ko po naiintindihan. Tumibay ang kutob ni Evaristo. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, dumating si Santi dala ang tablet. Sir, kailangan niyo pong makita ito. May kumakalat ng online article. Ang headline, Pulubing batang biglang inampon ng milyonaryong si Evaristo Alcantara. Bagong tagapagmana o panibagong panloloko. Ang sumulat, Corvin Damaso. Nabasa ni Evaristo ang artikulo. Puno ito ng masasakit na salita. Pinapalabas na ginagamit ni Nilo ang kalungkutan ng isang matandang negosyante. Pinapalabas na baka sindikato ang nasa likod ng bata. May larawan pa ni Nilo sa labas ng klinik, halatang palihim na kuha. Nakita rin iyon ni Nilo. Namula ang mata ng bata. Sir, hindi ko po sinabing ampunin na ako. Hindi ko po kayo niloloko. Alam ko, sagot ni Evaristo. Baka po masira kayo dahil sa akin. Napaatras si Nilo bago siya mapigilan. Sumigaw si Lira sa veranda. Kuya! Agad na sumunod si Evaristo at Santi. Natagpuan nila si Nilo halos isang oras makalipas sa maliit na kapelya sa dulo ng kalsada. Nakaupo sa hagdan, yakap ang tuhod, umiiyak ng tahimik. Umupo si Evaristo sa tabi niya.
Akala ko po kapag lumapit ako sa inyo gumanda ang buhay ni Lira. Pero ngayon pati kayo nadadamay. Makinig ka sa akin, Nilo. Hindi ikaw ang nasira ng buhay ko. Patagal nang sira ito bago ka dumating. Napatingin ang bata sa kanya. Pero dahil sa iyo, Nilo, may nakita akong daan para ayusin ang matagal ng wasak. Hindi ka abala sa buhay ko. Baka ikaw ang dahilan kung bakit nagsisimula ulit akong mabuhay. Napaiyak lalo si Nilo, ngulit sa pagkakataon iyon, hindi na siya tumakbo. Pagbalik nila sa rest house, naghihintay si Leandro na may dalang bagong balita. Tinawagan daw niya si Mirela Orquiza. Gusto nitong makipagkita ng palihim. Kinagabihan, sa isang lumang chapel office na pagmamayari ng charitable clinic, dumating si Mirela. Wala na ang ayos at formalidad nito sa opisina. Nanginginig siya, walang make-up, at halatang ilang gabing hindi natulog. Hawak niya ang isang lumang envelope at maliit na cassette tape. Patawarin niyo po ako, sir. Saan? Malamig gunit pinipigilang na tanong ni Evaristo. Sa pananahimik, inilapag ni Mirela ang envelope sa mesa. Nung bago mawala si Ma'am Marcela, pinatatype niya sa akin ang mga reklamo tungkol sa lupa sa tabing reles. May nakita siyang peking dokumento. May mga pamilyang pinapalayas gamit ang pananakot. Sinabi niya sa akin na kapag may nangyari sa kanya, ibigay ko ito sa inyo. Bakit hindi mo ibinigay? Napaluha si Mirela. Dahil kinabukasan matapos siyang mawala, may lalaking pumunta sa bahay ko. Sinabi niyang alam nila kung saan nag-aaral ang anak ko. Ipinakita niya sa akin ang litrato ng anak ko sa school gate. Natakot ako, sir. Duwag ako. Hindi agad sumagot si Evaristo. Galit siya, oo. Mulit nakita niya ang tunay na takot sa babae. Anong laman ng tape? Tanong ni Leandro. Boses ni Ma'am Marcela, sabi ni Mirela. Nirecord niya isang araw bago siya umalis. Sinabi niyang may natuklasan siya tungkol sa Galman Holdings at sa isang batang kailangang protektahan. Pinatugtog nila ang kaset gamit ang lumang player ni Leandro. Mahina ang tunog sa simula, may static. Pagkatapos ay lumabas ang tinig ni Marcela. Kung may mangyari sa akin, hanapin ninyo si Temyong sa Panta. Siya ang nakakita ng pagpirma sa peking papeles. At hanapin ninyo ang batang si Nilo. Hindi dapat siyang mapahamak dahil sa kasalanan ng matatanda. Evan, kung marinig mo ito, patawad kung marami akong hindi nasabi agad. Pero ginagawa ko ito dahil ayokong may batang mawalan ng bukas dahil sa pera. Napatakip ng bibig si Evaristo. Ilang taon niyang hinanap ang boses na iyon sa panaginip. At ngayon, naririnig niya ito mula sa lumang tape na itinago ng takot. Mulit may huling sinabi si Mirela na lalo pang nagpabigat sa lahat. Sir, mahinang sabi niya. May isa pa po akong hindi nasabi. Tumingin si Evaristo. Mga ilang buwan matapos ideklarang nawawala si Ma'am Marcela. Nakita ko po siya. Napatayo si Evaristo. Ano? Buhay po siya noon, pero hindi na niya ako nakilala. May benda ang ulo niya. Dinala siya sa isang private recovery facility sa malayong bayan. Narinig ko ang pangalan ng lugar, San Isidro de Lirio. Pero pagkatates noon, hindi ko na siya nakita ulit. Tahimik na bumagsak ang bigat ng katotohanan sa silid. Hindi pa tapos ang kwento ni Marcela. At kung totoo ang sinabi ni Mirela, maaaring sa loob ng 12 taong pagdurusan ni Evaristo, may bahagi ng asawa niyang buhay, sugatan, at nakakulong sa mundong hindi niya maaalala. Hinawakan ni Evaristo ang kaset, ang larawan at ang sulat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leandro. Bukas, sabi niya, buo ang boses, pupunta tayo sa San Isidro de Lirio. Sa unang pagkakataon, ang paghahanap niya kay Marcela ay hindi na nakasandal sa alaala lamang. May direksyon na, may ebidensya na. At sa likod ng lahat ng ito, unti-unting lumilitaw ang pangalan ng taong maaaring sumira sa kanilang pamilya kapalit ng lupa, kapangyarihan at pera. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa bahaging ito, mas lalo nating mararamdaman na ang pamilya ay hindi lang nabubuo sa dugo o apelyido, kundi sa mga taong handang manatili kahit sugatan na ang alaala.
Kahit mabigat ang nakaraan, at kahit nanginginig pa ang puso sa takot, kinabukasan matapos ibigay ni Mirela Orquiza ang cassette tape, hindi na halos nakatulog si Evaristo Alcantara. Nasa veranda siya ng rest house bago pa man magliwanag ang langit. Hawak ang lumang larawan ni Marcela at ang maliit na panyo na may burdang letrang MVA. Sa loob ng maraming taon, hinanap niya ang asawa sa mga ulat ng pulis, pribadong imbestigador, lumang ospital record, at kahit sa mga panaginip na paulit-ulit siyang iniiwan sa gitna ng madilim na kalsada. Ngunit ngayon, may pangalan na silang pupintahan. San Isidro Delirio. Isang bayan na hindi niya kailanman napansin sa mapa, ngunit maaaring naging kulungan ng pinakamamahal niyang babae. Lumabas si Dr. Leandro Fulgencio mula sa loob ng bahay. May hawak na mainit na kape. Hindi ka na naman natulog. Hindi ko alam kung paano matutulog ang taong baka ilang oras na lang ang layo sa asawa niyang hinanap ng 12 taon. Sabi ni Evaristo, hindi inaalis ang tingin sa malayo. Umupo si Leandro sa tabi niya. Evan, kailangan kong sabihin ito bago tayo umalis. Kung buhay nga si Marcela, maaaring hindi siya ang Marcela na iniwan mo noon. Napapikit si Evaristo. Maaaring may trauma. Maaaring may memory loss. Maaaring hindi ka makilala. Handa ako. Sabi niya, ngunit ramdam sa boses na pinipilit lamang niyang maging matatag. Hindi lang siya ang kailangan mong ihanda ang sarili mo. Pati si Nilo at Lira. Para sa kanila, si Marcela ay Nanay Sela. Para sa'yo, asawa mo siya. Pare-pareho kayong may sugat sa kanya. Sa loob ng bahay, gusing na rin si Nilo. Tahimik siyang nakatayo sa may pintuan. Narinig pala ang bahagi ng usapan. Suot niya ang simpleng damit na ibinigay ni Nurse Benilda, ngunit hawak pa rin niya ang lumang pulsera na may ukit na MVA. Sir, mahinang sabi niya, isama niyo po ako. Napalingon si Evaristo. Nilo, hindi ito simpleng lakad. Alam ko po, pero kung si Nanay Sela po ang hahanapin natin, gusto ko pong makita siya. Kahit hindi niya na po ako maalala. Lumabas din si Lira mula sa kwarto, nakabalot sa kumot. Mas maayos na ang kanyang paghinga, ngulit maputla pa rin. Kuya, sasama rin ako. Agad lumapit si Nurse Benilda mula sa kusina. Ikaw? Hindi. Pasensya na, Lira, pero kakagaling mo lang sa matinding ubo. Dito ka muna sa akin. Pero gusto kong makita si Nanay Sela. Malungkot na sabi ni Lira. Lumuhod si Nilo sa harap ng kapatid. Kapag nakita ko siya, sasabihin ko sa kanya na hinihintay mo siya. Pangako. Nag-alangan si Lira, ngunit tumanggo rin. Sabihin mo rin na hindi na ako masyadong inuubo. Sasabihin ko. Ilang oras pa, bumiyahe na sina Evaristo, Leandro, Nilo, Santi Bravante at retired investigator Amancio Tolosa, papuntang San Isidro Delirio. Si Nurse Benilda ay naiwan sa rest house kasama si Lira, ngunit bago sila umalis, mahigpit nitong pinagsabihan si Evaristo. Sir, huwag ninyong hahayaang mapahamak ang batang yan. Sabi niya habang itinuturo si Nilo. Hindi mangyayari iyon. Dapat lang, dahil kapag umuwing may gasgas yan, ako mismo ang magagalit sa inyong lahat. Sa unang pagkakataon sa kabila ng bigat ng sitwasyon, bahagyang napaniti si Leandro. Benilda, mas natatakot yata ako sa iyo kaysa kay Vesper. Dapat lang, sagot nito. Saka inayos ang kwelyo ni Nilo na parang tunay na ina. Sa biyahe, tahimik ang sasakyan. Ang bayan ng San Isidro Delirio ay nasa pagitan ng mga palayan, lumang simbahan, at bundok na palaging nababalot ng manipis na hamog sa umaga. Habang papalapit sila, lalong kumakabog ang dibdib ni Evaristo. Sa bawat poste, bawat kurbada, bawat bahay na madadaanan, iniisip niyang baka sa isa sa mga sulok na iyon, minsang dumaan si Marcela na walang alam kung sino siya. Si Nilo naman ay nakadungaw sa bintana. Sa kanyang murang edad, marami na siyang natutunang tiisin. Ngunit iba ang kaba niya ngayon. Kung makita niya si Nanay Sela, matutuwa ba ito? Matatakot ba ito? Yayakapin ba siya? O tulad ng sabi ni Dr. Leandro, baka hindi na siya nito makilala.
Pagdating nila sa bayan, sinalubong sila ng katahimikan. May lumang plaza, maliit na palengke, at simbahan na may kupas na pintura. Mula roon ay nagtanong-tanong si Amancio sa ilang kakilala niya sa lokal na munisipyo, hanggang matukoy nila ang dating private recovery facility sa gilid ng bayan. Isang compound na dati raw tinatawag na Casa de Remedios, ngunit ngayon ay pinangangasiwaan na ng isang maliit na grupo ng mga madre at volunteer caregivers. Pagdating nila sa gate, sinalubong sila ng isang matandang madre na may maamong muka, ngunit matalim ang matang sanay kumilatis ng tao. Ako si Sister Adelma Rigor. Pakilala nito. Ano ang sadya ninyo? Humakbang si Evaristo. May hinahanap kaming babae. Maaring dinala rito 12 taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Marcela Virea Alcantara. Hindi agad sumagot si Sister Adelma. Ngulit sa bahagyang pagbabago ng ekspresyon nito, alam ni Evaristo na may tumama sa sinabi niya. Marami kaming pasyenteng dumaan dito, maingat na sagot ng madre. Inilabas ni Evaristo ang larawan ni Marcela kasama si Nilo. Siya po ito. Maaaring ibang pangalan ang ginamit sa kanya. Tinitigan ni Sister Adelma ang larawan. Matagal. Sobra ang tagal para sabihing wala siyang alam. Pagkatapos, bumuntong hininga ito. Sundan niyo na ako. Dinala sila sa loob ng compound. Tahimik ang lugar. May mga puno ng akasya, maliit na kapelya at mga pasyenteng nakaupo sa hardin. Ang ilan ay matatanda. Ang ilan ay mukhang matagal nang iniwan ng pamilya. Habang naglalakad sila, nagsalita si Sister Adelma. 12 taon na ang nakalipas. May dinalang babae rito, sugatan, mahina, at tila walang maalala. Ang pangalan sa dokumento niya ay Maris Villarreal. Hindi namin alam kung tunay yun. May nagbayad para sa pangangalaga niya, pero ayaw magpakilala. Sa unang taon may mga lalaking dumarating para tiyaking hindi siya umaalis. Nanlamig si Evaristo. Bakit hindi ninyo inireport? Inireport namin sa lokal na tanggapan noon, pero walang nangyari. Nang magsimula akong magtanong, biglang nagbanta ang dating administrator na aalisin ang pondo ng facility. Noong kinuha ng aming grupo ang pamamahala, wala na ang mga lalaking iyon. Ang babae, naiwan na lang dito na walang malinaw na pagkakakilanlan. Nasaan siya? Halos hindi makahinga si Evaristo. Huminto si Sister Adelma sa harap ng isang maliit na silid na nakabukas ang bintana papuntang hardin. Naroon. Dahan-dahang lumapit si Evaristo sa pinto. Sa loob, may isang babaeng nakaupo sa tabi ng bintana. Payat siya, mas maputla pa rin kaysa sa alaalang iniingatan ni Evaristo. At may bahagyang peklat sa gilid ng noo. Mahaba ang buhok niya, ngulit may halong puti na. Hawak niya ang isang maliit na rosaryo at nakatingin sa mga sampagitang nakatanim sa labas. Tumigil ang mundo ni Evaristo. Kahit lumipas ang 12 taon, kahit nagbago ang katawan, kahit napagod ang mata, kilala niya ang babaeng iyon. Marcela! Bulong niya. Hindi gumalaw ang babae. Pumasok siya ng dahan-dahan, tila natatakot na baka kapag lumakas ang yabag niya ay maglaho ito. Si Leandro ay nanatili sa may pinto, handang umalalay. Si Nilo ay nakatayo sa likuran, naninginigang labi. Lumapit si Evaristo hanggang ilang hakbang na lang ang layo. Sela, sabi niya. Mas malinaw ngunit basag ang boses. Dahan-dahang lumingon ng babae. Tumingin ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay walang pagkilalang inaasahan niya. Walang biglang yakap, walang pagbanggit ng pangalan niya, walang pagtakbo papunta sa kanya gaya ng paulit-ulit niyang inilarawan sa isip sa loob ng maraming taon. Ang mayroon lamang ay pagkalito. Sino po kayo? Tanong ng babae. Parang may kutsilyong tumusok sa dibdib ni Evaristo. Napaatras ng bahagya si Nilo. Si Leandro naman ay napapikit dahil alam niyang ito ang pinakamasakit na posibilidad. Ngunit hindi bumagsak sa Evaristo. Hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw. Sa halip, umupo siya sa silyang malapit sa babae at pilit pinatatag ang sarili. Ako si Evaristo, sabi niya. Pero hindi mo kailangang maalala ako ngayon. Pinagmasdan siya ng babae. Evaristo, ulit nito. Parang sinusubukang tikman ng pangalan.
Parang naririnig ko na. May tumulong luha sa mata ni Evaristo, ngunit pinigilan niyang mapahikbi. Oh, matagal mo na akong kilala. Lumapit si Nilo, dahan-dahan, takot na baka mabigla siya. Nanay Sela, tawag niya. Doon nagbago ang mukha ng babae. Hindi man ito agad numiti, may kung anong kumislap sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Nilo ng mas matagal, tila humahawi sa makapal na ulap ng alaala. Nilo, pabulong niyang sabi. Napatakip si Nilo sa bibig. Naalala niyo po ako. Dahan-dahang naninginig ang kamay ng babae habang inaabot ang mukha ni Nilo. Maliit ka pa noon. Lagi kang may sugat sa tuhod. Ayaw mong umiyak kahit masakit. Napaluha si Nilo at yumakap sa kanya. Akala ko po, hindi na kayo babalik. Yunakap siya ni Marcela, hindi ganap na gaya ng dating lakas, ngunit sapat upang mabuo ang ilang piraso ng pusong matagal ng basag. Si Evaristo ay nakatingin lamang sa kanila. May sakit dahil hindi siya agad nakilala, ngunit may pasasalamat dahil buhay si Marcela. Buhay, humihina, narito. Lumapit si Leandro at maingat na ipinakilala ang sarili. Ipinaliwanag niyang doktor siya at kaibigan ni Evaristo. Kinausap niya rin si Sister Adelma tungkol sa kondisyon ni Marcela. Ayon sa mga lumang record, nagkaroon ito ng head trauma, dissociative amnesia at matinding takot sa ilang tunog tulad ng umaandar na van at malalakas na yabag sa gabi. May mga alaala siyang pira-piraso, sabi ni Sister Adelma. May mga araw na naaalala niya ang batang si Nilo. May mga araw na nakaupo lang siya sa bintana at paulit-ulit na sinasabing kailangan niyang makauwi pero hindi niya alam kung saan. Hinawakan ni Evaristo ang gilid ng mesa upang hindi manghina. Nang tanghali, pumayag si Marcela na maupo sila sa hardin. Hindi siya pinilit ni Evaristo na alahalanin ng lahat, sa halip hayaan niyang si Nilo ang magkwento. Nanay Sela, naaalala niyo po yung kanta ninyo kapag umuulan? Tanong ni Nilo. Nag-isip si Marcela. Mahinang hinumig niya ang isang lumang awitin. Nanginginig ang tono, ngunit kilala iyon ni Evaristo. Iyon ang kantang kinakanta niya noon habang nag-aayos ng mga gamot para sa charity mission. Kumakanta ka niyan ng gabi, sabi ni Evaristo. Tumingin siya kay Marcela. Ikaw, bakit parang nalulungkot ako kapag nakikita ka? Hindi napigilan ni Evaristo ang luha. Baka kasing may parte ng puso mo na naaalala ako kahit hindi pa kaya ng isip mo. Hindi sumagat si Marcela, ngunit hindi rin siya umiwas. Hayaan niyang manatili si Evaristo sa tabi niya. Sa mga sumunod na oras, unti-unting lumitaw ang ilang piraso ng alaala. Naalala ni Marcela ang charity mission, ang mga papeles tungkol sa lupa sa tabing reels, ang takot ni Temyong sa panta, ang batang si Nilo na itinago niya sa likod ng barong-barong. Naalala rin niya ang isang gabing may humarang na sasakyan. May sigawan, may apoy, may lalaking sinabing hindi dapat siya makauwi kay Alcantara. Ngunit kapag sinusubukan niyang alhalanin ang mukha ng nag-utos, nanginginig siya at nahihirapang huminga. Hindi muna, sa marting sabi ni Leandro, hindi natin siya pwedeng pilitin. Tumando si Evaristo. Hindi ko siya dadalin sa sakit para lang makakuha ng sagot. Kagabi, habang inaayos ni Sister Adelma ang mga dokumentong maaari nilang hingin, tumawag ang nurse Benida mula sa rest house. Gusto raw kausapin ni Lira si Nilo. Kuya, boses ni Lira. Oo, Lira. Nakita mo na si Nanay Sela. Napatingin si Nilo kay Marcela na tahimik na nakaupo sa hardin. Oo, Lira. Nakita ko na siya. Iba yung mukha, iba yung pangalan, pero siya pa rin ang Nanay Sela na kinagisinghan ko ng bata pa ako. Kumusta siya? Medyo pagod, pero buhay siya. May maikling katahimikan. Pagkatapos, narinig nila ang mahinang hikbi ni Lira. Sabihin mo, hinihintay ko siya. Inulit ni Nilo iyon kay Marcela. Sabi po ni Lira, hinihintay niya kayo. Tumingin si Marcela sa kanya. Lira? Maliit na batang inuubo. Nanlaki ang mata ni Nilo. Opo, naalala ninyo rin po siya? Hindi malinaw, sabi ni Marcela. Pero may bata akong kinakantahan noon. Mahina ang baga. Lagi kong sinasabi,
Lalakas ka rin. Napaupo si Nilo at napaiyak ng tuluyan. Habang nangyayari ang emosyonal na tagpong iyon, may ibang panganib namang gumagalang sa Maynila. Nalaman ni Vesper Galman mula sa isa niyang tauhan na pumunta si Evaristo sa San Isidro de Lirio. Hindi man niya alam kung ano ang eksaktong nakita nila, sapat na iyon para mataranta siya. Sa madilim na opisina ng Galman Holdings, ibinaba ni Vesper ang tawag at mahigpit na hinawakan ng baso ng alak. Hindi dapat umabot sa korte ang kahit anong hawak nila, sabi niya. Nasa harap niya si Brando Yigot, isa sa matagal na niyang tauhan, malapad ang balikat at may piklat sa panga. Anong gusto ninyong gawin ko? Tanong ni Brando. Hanapin mo si Mirelia. Siya ang mahina sa kanila. At kung may dokumento sa Alcantara storage, burahin mo bago pa nila magamit. Kinagabihan ding iyon, pinuntahan ni Brando ang lumang storage room ng Alcantara office. Ngulit hindi niya alam na matapos ang artikulong inilabas ni Corvin Damaso at ang mga bagong ebidensya, nagpaigting na ng seguridad si Evaristo. Ang security chief na si Pilar Manahan, dating pulis at tahimik ngulit matalas kumilos, ay naghinala nang makitang may peking maintenance request sa system. Sa CCTV, nakita niya si Brando na pumapasok sa archive section. Lock exits 3 and 4. Utos ni Pilar sa radyo. May intruder sa archive section. Naabutan niya si Brando habang binubuhusan ng thinner ang mga kahon ng lumang dokumento. Bago pa nito masindihan ng posporo, tinutukan na ni Pilar at ng dalawang guard. Bitawan mo yan, malamig na sabi ni Pilar. Tumakbo si Brando ngunit nadulas siya sa likidong ibinuhos niya mismo. Nahuli siya bago pa masunog ang kahit isang kahon. Nang makita niyang wala ng lusot, doon nagsimula ang kanyang takot. Si Vesper ang nag-utos, sigaw niya habang pinipigilan ng mga guard. Wala akong choice, siya ang may pakana sa lahat. Kinagabihan ding iyon, ibinalita ito ni Pilar kay Evaristo habang nasa San Isidro pa sila. Hindi na nagulat si Evaristo, ngunit lalo siyang naging matatag. May buhay ng saksi, may tangkang pagsira ng ebidensya. May boses ni Marcela sa tape, at higit sa lahat, buhay si Marcela mismo. Ngunit sa kabila ng lahat ng legal na laban na paparating, may isang desisyong mas personal na kailangang gawin si Evaristo. Pagbalik nila sa rest house makalipas ang ilang araw, kasama si Marcela sa ilalim ng pangangalaga ni Leandro at may pahintulot si Sister Adelma para sa supervised recovery, sinalubong sila ni Lira sa veranda. Dahan-dahan itong lumapit. Nanginginig ang mga kamay. Nanay Sela? Tawag niya. Tumingin si Marcela sa maliit na batang babae. May ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, lumuhod siya at marahang yunakap si Lira. Lalakas ka rin, bulong ni Marcela. Umiyak si Lira sa balikat niya. Sa gabing iyon, habang tahimik na kumakain silang lahat sa mahabang mesa ng rest house, napansin ni Evaristo si Nilo na halos hindi humahawak sa kubyertos. Nakatingin lang ito kina Marcela at Lira. Tila nangangamba na baka anumang oras ay mawala ulit ang lahat. Nilo, tawag ni Evaristo. Opo. May gusto akong sabihin sa inyo at kay Lira. Hindi ito tungkol sa kaso. Hindi ito tungkol sa ebidensya. Tungkol ito sa inyo. Nagkatinginan sina Nilo at Lira. Huminga ng malalim si Evaristo. Kung papayag kayo, gusto kong simulan ng proseso para maging legal ko kayong mga anak. Nabitiwan ni Nilo ang kutsara. Anak? Oo. Hindi po pwede. Sir, mabuti po kayo sa amin pero hindi po kami bagay sa apelyido ninyo. Wala po kaming pinag-aralan. Galing po kami sa kalsada. Baka pagtawanan kayo. Lumambot ang mukha ni Marcela. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Nilo. Kahit hindi pa buo ang lahat ng alaala niya, malinaw ang pagmamahal na bumalik sa sandaling makita ang batang mansyan niyang iligtas. Anak, sabi niya, mahina, ngunit buo. Matagal ka nang pinili, bago pa ako mawala.
Napahagulhol si Nilo. Lahat ng takot, gutom, pag-iisa at pangungulila na kinimkim niya sa murang edad ay tila bumuhos sa isang sandali. Lumapit siya kay Marcela at niyakap ito, habang si Lyra ay kumapit sa kamay ni Evaristo. Sa hapag na iyon, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa nahahatulan si Vesper. Hindi pa ganap na bumabalik ang alaala ni Marcela. Hindi pa tuluyang gumagaling ang lahat. Ngunit may pamilyang nagsimulang mabuo. Hindi perpekto, hindi buo sa mata ng mundo. Ngunit totoo. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hindi na malamig ang rest house. Puno ito ng iyak, takot, pag-asa at mga pangakong hindi na nilang hahayaang agawin pang muli ng kahit sino. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil dito sa pagtatapos, makikita natin na kahit gaano katagal itinago ang katotohanan, darating ang araw na ang mga luha ng inosente ay magiging lakas, ang takot ay magiging tapang, at ang tahanang dating wasak ay maaari pa ring punuin ng bagong pag-asa. Makalipas ang ilang linggo mula nang dalhin si Marcela Virrea Alcantara sa Rest House Marpamilya, nagsimula ang mas mabigat na yugto ng kanilang buhay. Hindi na lamang ito tungkol sa paghahanap kay Marcela. Natagpuan na siya, buhay siya. Naririnig na muli ni Evaristo ang kanyang tinig tuwing umaga. Nakikita niya itong nakaupo sa veranda habang hawak ang tasa ng tsaa, at paminsan-minsan ay nasasaksihan niya ang munting pagbabalik ng dating lambing sa kanyang mga mata. Ngunit, ang katotohanan ay hindi sapat na makita lamang. Kailangan itong ipaglaban. Si Marcela ay patuloy na nagpapagaling. Hindi pa buo ang kanyang alaala, ngulit mas malinaw na ang ilang pangyayari. May mga gabing bigla siyang magigising, pawis na pawis at sasabihin niyang may humarang na sasakyan sa kanila. May mga araw namang tahimik lang siyang tumitingin sa lumang panyo na may burdang letrang M, pagkatapos ay biglang bubulong ng mga pangalan: Temyong, Nilo, Vesper. Sa tuwing naririnig ni Evaristo ang pangalan ni Vesper sa labi ng asawa, parang may opoy na gumuguhit sa dibdib niya. Ngunit hindi niya pinaluhalutang galit ang manguna. Sabi nga ni Dr. Leandro Fulgencio, kailangan nilang maging matatag, hindi padalos-dalos. Kung gusto mong makulong si Vesper, paalala ni Leandro isang gabi habang sinusuri ang gamot ni Marcela, kailangan natin ng ebidensya, hindi paghihiganti. Kaya nga hindi ko siya sinugod, malamig na sagot ni Evaristo. Pero sa bawat araw na nakikita kong hirap si Marcela alalahanin ang sariling buhay, mas lalo kong naiisip na hindi sapat ang kulungan para sa ginawa nila. Narinig iyon ni Marcela na nakaupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Evaristo. Evan, sabi niya, mahina ngunit malinaw. Huwag mong hahayaang maging katulad nila ang puso mo. Napatingin si Evaristo sa kanya. Iyon ang unang beses na tinawag siya nitong Evan mula nang matagpuan siya. Napatigil si Leandro. Maging si Nurse Benilda Tanyag na nag-aayos ng gamot sa mesa ay napangiti at napaiwas ng tingin upang hindi maiyak. Naalala mo? Tanong ni Evaristo, halos pabulong. Tumingin si Marcela sa kanya. Hindi lahat, pero alam kong mahalaga ka. Alam kong kapag sinasabi ko ang pangalang iyon, may bahagi ng puso kong umuuwi. Hindi niyakap ni Evaristo si Marcela ng biglaan. Hindi niya gustong mabigla ito. Sa halip, hinawakan lamang niya ang kamay nito at hinalikan ng mga daliri na 12 taon niyang hinanap sa dilim. Samantala, sa Maynila, lumalaki na ang kaso kay Vesper Galman. Si Pilar Manahan, ang security chief ng Alcantara Medical Supplies,
ay nagbigay ng buong report tungkol sa tangkang pagsunog ni Brandon Yigot sa archive room. Si Brandon, dahil sa takot na siya lang ang pagbuntunan ng sisi, ay pumayag na tumistigo kay Vesper. Ibinigay niya ang mga text message, bank transfer records at pangalan ng mga dating taong ginamit sa pananakot kay Mirela Orquiza at sa mga residente sa tabing Riles. Si Mirela naman ay humarap kay Evaristo isang araw bago ang unang hearing. Suot niya ang simpleng kulay abong bestida, walang alahas, walang make-up at halatang nanginginig pa rin siya. "Sir," sabi niya, "alam kong kahit anong sabihin ko, hindi na mababawi ang taon na nawala sa inyo." Tinitigan siya ni Evaristo. Matagal niyang kinimkim ang galit sa babaeng nanahimik, ngulit ngayon nakita niya lamang ang pagkakamali nito, kundi bigat ng takot na ginamit laban sa kanya. "Hindi ko sasabihing madali kitang mapapatawad, pero kung magsasabi ka ng totoo sa korte, hindi lang kami ang matutulungan mo, pati ang mga batang maaari pang mabiktima ng ganitong klasing tao." Tumagno si Mirela habang umiiyak. "Sasabihin ko po lahat." Dumating ang araw ng paglilitis. Puno ang courtroom. May mga reporter sa labas. May mga dating residente ng tabing Riles na umaasang maririnig ang hustisya. At may mga empleyado ng Alcantara Medical Supplies na ngayon lamang nalaman kung gaano kalalim ang nangyari sa likod ng kinang ng kumpanya. Si Vesper Galman ay pumasok na nakasuot ng mamahaling suit, maayos ang buhok at may ngiting tila nagsasabing wala siyang kinatatakutan. Kasama niya ang mga abogado niya. Ngunit nang makita niya si Marcela na pumasok sa courtroom, alalay ni Evaristo at Leandro, kahit saglit ay nawala ang kulay sa kanyang mukha. Buhay ang babaeng inaakala niyang tuluyan ng mabubura. Umupo si Marcela sa unahan. Katabi niya si Nilo at Lira na pareho ng mas maayos ang pananamit, ngunit bakas pa rin sa mukha ang pinagdaanan. Si Nilo ay mahigpit na hawak ang lumang pulseras na may ukit na MVA. Si Lira naman ay may maliit na panyo, regalo ni Nurse Benilda, na pinanghahawakang parang pampalakas ng loob. Unang tumestigo si retired investigator Amancio Tolosa. Inilahad niya kung paano minadali ang dating investigasyon, kung paano nawala ang ilang pahina ng police report at kung paano binantaan ang testigong si Temyong Sapanta bago ito tuluyang nagkasakit at namatay makalipas ang ilang taon. "Bakit hindi ninyo itinuloy noon ang kaso?" tanong ng abogado ni Vesper, halatang gustong palabasing pabaya siya. Huminga ng malalim si Amancio. "Dahil noon panahon na yon, pinili ng mga nakatataas na pakinggan ang pera kaysa sa pulis na naghahanap ng totoo. Hindi iyon dahilan para patawarin ako, pero narito ako ngayon para itama ang pananahimik." Sumunod si Pilar Manahan. Malinaw at matatag ang kanyang boses habang ipinakita ang CCTV footage ni Brando sa archive room. Ipinakita rin ng mga nakuhang gamit, thinner, lighter, peking maintenance pass at dokumentong nagpapatunay na may taong nag-utos upang sirain ang lumang files. Nang si Brando Yagut na ang humarap, hindi na siya tulad ng dating tauhang mayabang. Nakayuko siya, nanginginig ang boses, mulit malinaw niyang sinabi ang pangalan ng nag-utos. "Si Vesper Galman po," sabi niya. "Siya ang nagbayad sa akin, hindi lang po sa pagsusunog ng archive. Matagal na po akong ginagamit para manakot ng mga taong may alam tungkol kay Ma'am Sarcela." Nagbulungan ang buong courtroom. "Sinungaling!" sigaw ni Vesper, tumayo mula sa upuan niya. Pinalo ng hukom ang gavel. "Order in the court!" Ngunit kahit pinatahimik siya, huli na. Nakita ng lahat ang takot sa kanyang mukha. Sumunod na tumistigo si Mirela Orquiza. Hawak niya ang lumang cassette tape na matagal niyang itinago. Habang pinapatugtog sa korte ang boses ni Marcela na nahimik ang buong silid. "Kung may mangyari sa akin, hanapin ninyo si Temyong Sapanta at hanapin ninyo ang batang si Nilo." Napatingin ang lahat kay Nilo. Napayuko siya, ngunit hinawakan ni Lira ang kanyang kamane. Pagkatapos ni Mirelia, si Sister Adelma Rigor naman ang tumistigo.
Ipinakita niya ang medical records ni Marcela sa Casa de Remedios, ang peking pangalang Maris Villarreal at ang mga tala ng hindi kilalang pondo na ipinapadala noon upang manatili itong nakatago. Nang suriin ng korte ang bank trail, lumabas na ang pondo ay dumaan sa Shell Company na konektado sa Galman Holdings. Habang unti-unting bumibigat ang ebidensya, lalong nababasag ang dating kumpiyansa ni Vesper. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay dumating nang tawagin si Nilo Zapanta sa witness stand. Agad na napatingin si Evaristo kay Nilo. "Nilo, kung hindi mo kaya." "Kaya ko po," sabi ng bata, bagamat nanginginig ang kamay. Umupo si Nilo sa harap. Masyado siyang bata para dalihin ang bigat ng ganitong kaso, ngulit sa kanyang mga mata makikita ang tapang na hinubog ng gutom, pagkawala, at pagmamahal kay Nanay Sela. "Sabihin mo sa korte kung sino si Nanay Sela sa buhay mo," malaman ang sabi ng prosecutor. Lumunok si Nilo. "Siya po ang nag-alaga sa akin noong maliit ako. Hindi ko po siya tunay na nanay, pero siya ang unang taong nagparamdam sa akin na hindi ako basura. Kapag gutom ako, hinahatian niya ako kahit konti lang pagkain namin. Kapag may sugat ako, linilinis niya. Kapag natatakot ako, kinakantahan niya ako." Napaluha si Marcela sa kinauupuan niya. "May sinabi ba siya sa iyo tungkol sa mga taong kinatatakutan niya?" Tumanggo si Nilo. Hindi niya po sinasabing ng buo, pero lagi niyang sinasabi na may mga taong kayang bumili ng lupa, papeles at pulis, pero hindi dapat nilang mabili ang katahimikan ng mahihirap. Minsan po ay nayakap niya ako at sinabing, "Nilo, kung mawawala ako, huwag mong iisipin na ikaw ang dahilan. Ang kasalanan ng mga matatanda hindi dapat pasan ng bata." Maraming napayuko sa courtroom. Pagkatapos, ipinakita ni Nilo ang pulseras. "Ito po ang iniwan sa akin. Sabi niya, kapag dumating ang taong nakakakilala sa mga letrang ito, huwag akong matakot." Tumingin siya kay Evaristo at dumating po siya. Hindi na napigilan ni Evaristo ang luha. Sa sandaling iyon, ang batang minsan niyang pinakain sa labas ng restaurant ay hindi na lamang saksi. Siya ang buhay na patunay ng kabutihan ni Marcela, ng kasalanang tinakpan ng mga mayayaman, at ng katotohanang kahit batang lansangan ay may boses na kayang yumanig sa korte. Huling tumestigo si Marcela. Hindi siya pinilit na alalahanin ng lahat, ngulit sinabi niya ang mga pirasong malinaw sa kanya. Ang pagtutol niya sa illegal land deal, ang banta ni Vesper, ang gabing hinarang ang sasakyan nila, at ang panaong nagising siya sa isang pasilidad na walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan. "Hindi ko na po mababawi ang 12 taon, sabi niya sa hukom. "Hindi ko na maibabalik ang mga gabing hindi ko maalala ang asawa ko, ang batang inalagaan ko o ang sarili kong pangalan. Pero gusto kong maniwala na kung lalabas ang totoo, may batang hindi na kailangang matakot sa taong may pera." Matapos ng ilang buwang paglilitis, dumating ang hatol. Si Vesper Galman at ang mga kasabwat niyang opisyal, peking administrador at dating tauhan ay napatunayang guilty sa kidnapping, falsification, obstruction of justice, grave coercion at iba pang kaso kaugnay ng illegal land scheme. Hindi perpekto ang saya ng pamilya Alcantara sa araw na iyon, dahil alam nilang walang hatol ang makakapagbalik ng nawalang 12 taon. Ngunit nang marinig ni Evaristo ang salitang guilty, napapikit siya at bumulong. "Natapos na, Sela." Hinawakan ni Marcela ang kamay niya. "Hindi natapos, nagsisimula pa lang tayo ulit." Makalipas ang 2 taon, nagbago ang dating tahimik na mansyon ni Evaristo. Hindi na ito bahay na puno ng alikabok, saradong kurtina at lungkot. Sa hardin nito, may mga batang tumatakbo. Sa kusina, may tawanan. Sa lumang music room ni Marcela, may mga librong pambata, laruan at mga drawing na nakadikit sa dingding. Binuksan ni na Evaristo at Marcela ang Sela House, isang shelter at learning center para sa mga batang lansangan, ulila at batang biktima ng pang-aabuso. Hindi ito itinayo lamang para linisin ang pangalan ng pamilya o ipakita ang yaman nila. Itinayo ito dahil alam nilang may mga batang tulad ni Nilo at Lira na naghihintay lamang ng isang taong hindi sila tataboy.
Si Nurse Benilda ang namahala sa maliit na klinik sa loob ng shelter. Mahigpit pa rin siya, ngunit mahal siya ng mga bata dahil kahit pinagagalitan sila, laging may mainit na lugaw pagkatapos. Si Dr. Leandro naging medical director ng programa. Si Sister Adelma ang tumulong sa counseling ng mga batang may trauma. Si Mang Odon Barcial naman ang naging service driver at lagi niyang ipinagmamalaki na ang tricycle niyang dati pang eskinita lang ay napalitan ng van na may nakasulat na Sela House. Si Aling Purita Sambio naman ang namahala sa kusina at araw-araw niyang sinisiguradong walang batang matutulog ng hindi gutom. Si Lira ay tuluyang naggumalakas. Hindi na siya ang batang hingahingal sa ilalim ng tulay. Nag-aaral na siya. Mahilig magbasa ng libro tungkol sa mga nurse at palaging sinasabing balang araw, siya naman ang mag-aalaga sa mga batang mahina ang buga. Si Nilo naman ay naging tahimik ngulit mas matatag. Nag-aaral sa umaga at tumutulong sa art room tuwing hapon. Mahusay pala siya sa pagguhit. Ang unang malaking painting na ginawa niya ay larawan ng isang lumang barong-barong sa tabilang riles. Ngulit sa gitna nito, may bukas na pinto at liwanag na lumalabas. Ipinaskel iyon ni Marcela sa entrance ng Sela House. "Bakit iyan ang ginuhit mo?" tanong ni Evaristo isang hapon. Tumingin si Nilo sa painting. "Kasi po akala ko dati, ang bahay namin sa Riles ay puro dilim lang. Pero dun pala nagsimula ang daan pauwi sa pamilya." Napangiti si Evaristo at yunakap siya sa balikat. "Anak, minsan ang pinakamadilim na lugar ang nagtatago ng unang liwanag." Isang gabi, nagtipon-tipon sila sa mansyon para sa simpleng hapunan. Walang engranding bisita, wala ng politikong kailangang pasayahin. Naandoon sina Evaristo, Marcela, Nilo, Lira, Leandro, Benilda, Mirelia, Pilar, Mang Odon Barcial, Aling Purita Sambio, Sister Adelma at ilang sa unang batang natulungan ng Sela House. Sa gitna ng sala, nakalagay sa isang frame ang lumang larawan ni Marcela at Batang Nilo. Ang larawang minsang natagpuan sa ilalim ng banig sa lumang barong-barong. Hindi na iyon simbolo ng misteryo at takot. Ngayon, simbolo na iyon ng simula. Habang kumakain, tumayo si Evaristo at bahagyang tinapik ang baso. "Maraming taon akong nabuhay na parang tapos na ang lahat," sabi niya. "Akala ko nang mawala si Marcela, nawala na rin ang dahilan ko para mabuhay. Pero mali ako, dahil minsan ibinabalik ng Diyos ang nawala, hindi sa paraang na inaasahan natin, kundi sa paraang magtuturo sa atin kung paanong mahalin ng mas malawak." Tumingin siya kina Nilo at Lira. "Isang gabi, pinakain ko ang isang batang inakala kong estranhero. Hindi ko alam, siya palang magbabalik sa akin sa asawa ko. Hindi ko alam, ang batang iyon palang magiging anak ko." Napayuko si Nilo, nahihiyang init na kangiti. Si Lira naman ay kumapit sa braso ni Marcela. Tumayo si Marcela. Dahan-dahang lumapit kay Evaristo at hinawakan ng kamay nito. "Hindi na natin maibabalik ang mga nawalang taon," sabi niya. "Pero pwede tayong gumawa ng mga bagong alaala. Pwede tayong maging tahanan ng mga batang minsang walang tahanan. At pwede tayong mabuhay hindi dahil nakalimutan natin ng sakit, kundi dahil pinili nating hindi doon magtatapos." Sa gabing iyon, habang tumutunog ang mahinang tawanan sa dating malamig na mansyon, habang si Lira ay nakikipaglaro sa ibang bata, habang si Nilo ay tahimik na naglalagay ng bagong drawing sa dingding, at habang sina Evaristo at Marcela ay magkatabing nakatingin sa hardin, malinaw na natapos na ang mahabang dilim. Hindi perpekto ang buhay nila. May mga araw pa ring nahihirapan si Marcela sa alaala. May mga gabi pa ring nagigising si Nilo dahil sa takot na baka mawala ulit ang mga taong mahal niya. May mga pagkakataong napapatahimik si Evaristo kapag naaalala ang mga taong ninakaw sa kanila ng panahon. Ngunit ngayon, hindi na sila nag-iisa sa pagharap sa sakit. Ang batang pulubing minsang nanghingi ng tirang pagkain ay mayroon ng sariling kama, paaralan, pamilya at pangarap. Ang batang si Lira na halos mawalan ng hininga sa ilalim ng tulay ay tumatawa na sa loob ng tahanang ligtas. Ang babaeng si Marcela na itinago sa maling pangalan ay nabawi ang sariling pagkakakilanlan. At ang milyonaryong si Evaristo na matagal nang nabuhay sa multo ng nakaraan ay natutong buksan muli ang puso niya hindi lamang para sa asawang minahal niya, kundi para sa mga batang kailangang mahalin ng mundo. Sa huli, ang larawan sa barong-barong ang nagbukas ng katotohanan, ngunit ang pagmamahal,
tapang at pagpapatawad ang nagtatos sa sugat. At mula noon, ang bahay ni Evaristo Alcantara ay hindi na muling naging tahimik na mansyon ng isang lalaking nagdadalamhati. Ito ay naging tahanan. Tahanan ng pamilyang nawasak ngunit muling nabuo. Tahanan ng mga batang minsang tinaboy ngunit ngayon niyayakap. At tahanan ng pag-asa na kahit gaano katagal mawala ang isang mahal sa buhay, kung may natitira pang liwanag, may daan pa ring pauwi.